Ka-Express, muling umiinit ang usapan tungkol sa NBA dream ni Kai Sotto matapos lumalabas ang mga impormasyon na maaaring magkaroon muli ng pagkakataon ang 7-3 Pinoy Center na makalaro sa NBA Summer League ngayong 2026. So marami ang nagtatanong, maaari bang humantong ito sa inaabangang banggaan nila ni Chet Holmgren? Sa ngayon, wala pang official confirmation mula sa NBA o sa anumang kupunan tungkol sa eksaktong Summer League roster ni Kai. Gayunpaman, patuloy ang mga ulat na determinado siyang muling habulin ang NBA opportunity matapos makabalik sa mataas na antas ng competition sa Japan at matapos ang kanyang recovery journey. Ang pangalan ni Chet Holmgren ay agad na lumalabas sa usapan dahil siya ang isa sa mga pinakakilalang 7-footer sa bagong henerasyon. Matagal nang ikinukumpara ng mga fans sina Kai at Chet dahil pareho silang may kakaibang kombinasyon ng tangkad, shooting touch at perimeter skills para sa kanilang laki. Hindi ito ang unang pagkakataon na sumubok si Kai sa Summer League. Noong 2023, nakapaglaro siya sa Orlando Magic Summer League team at nakapagtala ng solidong debut performance sa limitadong minutes, bagay na nagbigay ng pag-asa ng maraming Pinoy na kaya niyang makipagsabayan sa NBA level talent. At kung sakaling makasama nga si Kai sa Summer League ngayong taon at mapunta sa bracket o schedule na haharap sa kupunan ni Chet, posibleng makita natin ang isa sa pinakainabangang duelo ng mga Pinoy fans. Pero sa ngayon, ang lahat ay nakasalalay pa rin sa official na roster announcements at Summer League assignments. At kapag pinag-usapan ang modernong 7-footer, dalawang pangalan ang agad pumapasok sa isip ng maraming basketball fans, sina Kai Sotto at Chet Holmgren. Magkaiba man ang naging landas nila, hindi may kakailan na matagal nang ikinukumpara ang dalawa. Si Chet ang naging top prospect sa US, naging second overall pick sa NBA draft, at ngayon ay isa sa mga mahalagang bahagi ng Oklahoma City Thunder. Samantala si Kai naman ay dumaan sa mas mahirap na ruta mula Pilipinas, G-League Ignite Journey, Australia, Japan at iba pang international leagues habang patuloy na hinahabol ang pangarap na makarating sa NBA. Kaya naman tuwing may mga balitang maaring bumalik si Kai sa NBA Summer League, agad na bumabalik ang tanong ng mga fans, paano kaya kung magkaharap sila ni Chet? Sa papel, napakagandang laban ito. Pareho silang mahahaba ang galaw, pareho silang shot blockers, pareho silang may kakayahang tumira mula sa labas, at higit sa lahat, pareho silang kumakatawan sa bagong henerasyon ng big men. Pero may malaking pagkakaiba. Si Chet ay meron ng NBA experience laban sa pinakamagagaling na manlalaro sa mundo. Si Kai naman ay sinusubugang makapasok sa parehong landas. So ibig sabihin, kung mangyari ang kanilang paghaharap, mas malaking opportunity ito para kay Kai kesa kay Chet. Hindi lamang ito simpleng Summer League game, isa itong pagkakataon para ipakita na kaya niya makipagsabayan sa isang player na itinuturing na isa sa pinakamahusay na young big men sa buong NBA. Dagdag pa rito, marami ng ulat nitong mga nakaraang buwan na buhay pa rin ang NBA aspirations ni Kai. May mga basketball analysts at insiders na nagsasabing may posibilidad siyang makakuha muli ng Summer League invitation habang patuloy niyang pinapahusay ang kanyang laro sa international scene. Well, kung tutusin, nakita na natin noong 2023 na kaya niyang magbigay ng impact kahit limitado ang pagkakataon sa kanyang Summer League stint para sa Orlando Magic. Nakapagpakita si Kai ng shot blocking, rebounding at anterior presence na siyang dahilan kung bakit marami pa ring scouts ang patuloy na sumusubaybay sa kanyang development. Ngayon, habang papalapit ang Summer League season, lalong umiinit ang spekulasyon. Hindi pa man kumpirmado ang roster, hindi pa man alam kung saang kupunan, pero isang bagay ang sigurado, kapag makapasok si Kai sa Summer League at magkataong magkaharap sila ni Chet, siguradong hindi lang Pilipinas ang manunood, pati ang buong basketball world ay mapapalingon. Pero kung mangyayari nga ang inaasam na paghaharap ni Kai at Chet, hindi lamang ito maring laban ng dalawang 7-footer, ito ay magiging sukatan kung gaano nakalayo ang narating ni Kai matapos ang napakahirap na mga taon ng kanyang basketball journey. Tandaan natin na hindi naging madali ang nakaraang 2 taon para sa Pinoy Giant. Matapos ang kanyang NBA Summer League stint noong 2023, kasama ang Orlando Magic, nakaranas siya ng back injury na nagpahinto sa kanyang momentum. Pagkatapos nito ay nagpatuloy siya sa Japan B-League kung saan unti-unti niyang binuo muli ang kanyang laro at kumpiyansa. Kalaunan, isang ACL injury pa ang sumubok sa kanyang karera noong 2025. Marami ang nag-isip noon kung makakabalik pa siya sa dati niyang forma.
pero nagawa niyang makabalik sa aksyon itong 2026 at muling maipakita ang kanyang pagiging elite rim protector at rebounder sa Japan. Kaya kung susuriin, ang posibleng laban nila ni Chet ay hindi lamang basketball story, isa itong comeback story. Habang si Chet ay isa ng established NBA star at mahalagang bahagi ng Oklahoma City Thunder, si Kai naman ay nasa yugto pa rin ng pagpapatunay na kaya niyang maging bahagi ng liga. Ang agwat ng kanilang sitwasyon ang dahilan kung bakit napakalaki ng magiging kahalagahan ng bawat minuto kung sakaling magkaharap sila sa Summer League. At may isa pang dahilan kung bakit lalong umiinit ang usapan, ayon sa mga lumabas na ulat ngayong linggo, nakatuon si Kai sa muling paghabol ng NBA opportunity at maging sa posibilidad na paglahok ng 2026 NBA Summer League. Dahil dito, maging ang kanyang availability para sa ilang international commitments ay naapektuhan habang inuuna niya ang pinakamalaking opportunity ng kanyang professional career. Kapag ganito kalaki ang sakripisyo, malinaw na seryoso ang kanyang kampo. Hindi ito simpleng workout, hindi ito simpleng exposure, ito ay isang all-in push para sa NBA. At kung may isang bagay na gustong makita ng mga scouts, yun ay kung paano makikipagsabayan ang isang prospect laban sa high-level NBA talent. So dito pumapasok si Chet, isipin niyo ang eksena, nasa NBA Summer League Arena. Sa isang side, ang dating number 2 overall pick na si Chet. Sa kabilang side naman, ang pinakamalaking basketball prospect na inilabas ng Pilipinas sa modernong panahon. Isang block, isang three-pointer, isang post move. Minsan sapat na ang ilang possessions upang makakuha ng atensyon ng NBA executives. Kaya kahit wala pang official na confirmation kung aling Summer League team, ang maaring kunin si Kai, patuloy ang excitement ng mga fans. Kaya kung magkakatotoo ang laban na ito, hindi lamang si Kai ang susubok na gulatin si Chet, posibleng gulatin niya rin ang buong NBA. At para sa milyong-milyong Pinoy, matagal nang nag-aantay ng isang homegrown Pinoy na tuluyang makapasok sa pinakamalaking liga ng mundo, maring ito na ang susunod na kabanata ng kanyang NBA trip. Sa ngayon, wala pang official confirmation kung saan kupunan na mapupunta si Kai para sa 2026 NBA Summer League, pero isang bagay ang malinaw, buhay na buhay pa rin ang kanyang NBA trip. Matapos malampasan ang mga injuries, matinding pagsubok at mga taon na pag-aantay, muli siyang nasa posisyon upang ipakita sa mga NBA scouts na kaya niya makipagsabayan sa pinakamahusay na manlalaro sa mundo. At kung sakaling magkatotoo ang inaabangang banggaan nila ni Chet, hindi lamang yon magiging ordinaryong Summer League matchup, isa itong pagkakataon para sa isang Pinoy na patunayan na ang pangarap ay hindi nasusukat sa draft position, kundi sa tiyaga, sakripisyo at walang sawang paniniwala. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento kinulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.